Bakit mo gagawin yun? Malinis na kasi namanipula na. Tinanggal ang ebidensya sa pinangyarihan. Yan ang sabi ng lead investigator ukol sa crime scene ni Murdaugh matapos ang unang paglilitis. Ngayon, si Alec Murdaugh ay bumalik sa korte unang beses matapos mahigit 2 taon matapos napawalang bisa ang mga hatol sa kanya sa pagpatay sa asawa at anak. Ngayon, may bagong estratehiya at tanong. May di kilalang DNA na nakita sa ilalim ng mga kuko ni Maggie Murdaugh. Iyon na kaya ang susi sa kanyang kalayaan? O may panibagong liko pa ang kaso? Ako si Anjanette Levy at ito ang Law and Crime. Mukhang deja vu na naman ito. Bumalik si Alec Murdaugh sa korte sa South Carolina kasama ang kanyang mga abogado at taga-usig mula sa opisina ng Attorney General para talakayin kung kailan siya muling lilitisin sa pagpatay sa asawa niyang si Maggie at anak na si Paul. Isang pangalawang paglilitis, isang muling paglilitis na maaaring magmukhang ibang-iba kumpara sa unang paglilitis. Si Alec Murdaugh ay napatunayang mandaraya. Inamin niyang nagnakaw siya ng milyon-milyong dolyar mula sa ilan niyang mahihirap na kliyente. Hindi niya kailanman itinanggi yon. Nagsisilbi siya ng dekada sa kulungan dahil sa mga krimeng pinansyal, pero itinanggi niyang gumamit siya ng shotgun at blackout rifle para barilin sina Maggie at Paul sa Moselle Hunting Estate ng kanilang pamilya noong gabi ng Hunyo 7, 2021. Kakila-kilabot ang mga pagpatay. Si Paul ay binaril sa dibdib at ulo gamit ang shotgun. Si Maggie naman ay ilang beses binaril. Ayon sa mga piskal, habang sinusubukan niyang tumakbo palayo, binaril siya gamit ang blackout rifle. Ipininta ng mga piskal sa unang paglilitis kay Alec Murdaugh ang larawan ng inang tumakbong tulungan ng anak matapos marinig ang mga putok na ibinaril sa anak niya. Ayon kay Creighton Waters, ipinakita ng ebidensya na kaluhod si Maggie at nakatukod ang mga kamay niya sa lupa bago muling barilin. Sinabi ni Alec Murdaugh na wala siya kina Paul at Maggie sa kulungan ng aso ng gabing iyon. Pero ayon sa mga piskal, may video na ni-record ni Paul ilang sandali bago ang mga pagpatay na nagpapatunay na hindi ito totoo. Ibigay mo, lumayo ka. Bilis tayo. Halika dito sa... Yeah, it's okay. Come here. Come here. Shit. I post mo, puso. Huwag mong mapaso ang bibig mo. Baba! Sandali lang, Baba. Papa, hey, mama. Isa itong guinea pig. Halika dito, Cash. Halika dito, Cash. Halika dito, sumunod ka. Cash, bilisam. Manok, halika dito, mga pare. Sige, bilisan. Ngayong nakakuha si Alec Murdaugh ng panibagong paglilitis, dulot ng maling gawain ng clerk of court sa una niyang paglilitis, kumpiyansa ang kanyang mga abogado na maipapaliwanag nila ang kennel video. Isa pang teorya ang iniimbestigahan ngayon ng depensa, ang DNA ng isang hindi kilalang lalaki na nakita sa ilalim ng mga kuko ni Maggie Murdaugh ang nais nilang subukan. Malalaman pa natin ang higit pa tungkol dyan maya-maya. Naniniwala ang depensa na malaking revelasyon ito para sa kanila habang minamaliit lang ito ng prosekusyon. May bagong hukom ngayon. Ang pangalan niya ay Deborah McCaslin at siya ay seryoso ngunit patas. Isa siyang dating abogado ng depensa na minsan ay binanggit si Dick Harpootlian, ang abogado ni Murdaugh, bilang isa sa mga abogadong hinahangaan niya. Nakangiti si Alec Murdaugh habang pumapasok sa korte, suot ang kahel na uniforme ng bilanggo, nakaposas at may kadena sa paa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Huka McCaslin at agad sinimulan ang pagdinig. Nakikita kong marami tayong narito ngayon. Magandang umaga. Kumusta? Para sa mga hindi pa nakakapunta sa Lexington County, maligayang pagdating sa korte ng Lexington County. Pwede mo akong tawagan kung kailangan mo. Ibalik mo agad sa akin. Sige, nandito tayo para sa isang status conference. Pakiusap, tatawagin na ng clerk ang kaso.
Tungkol sa kaso ng Estado ng South Carolina laban kay Richard Alexander Murdoch, Indictment Number 2022, GS0, 5 Siam, 23, 5 Siam. Unang tanong ng hukom ay kung gaano kabilis uusad ang kaso. Maraming ebidensya ay pareho, pero pwedeng ituloy ang discovery. Kaya tinanong niya, mayroon na bang lahat ng kailangan ang depensa? Nakuha na ba natin lahat ng tala ng tawag sa telepono? At kumpleto na ba ang mga ito? Mga text message, extraction mula sa cellphone, at kung may mga karagdagang extraction pa, mga video recording, pati na rin kung may mga ebidensyang ballistic at may kinalaman sa baril. Kumpleto na ba tayo doon? Mga fingerprint, toxicology. Sa tingin ko, may eksperto sa blood spatter noong nakaraan. Gusto ko lang malaman kung nasaan na tayo sa mga usaping ito sa discovery. Ipapaubaya ko na sa estado ang sagot dyan, pakiusap. Opo ma'am, kagalandalan. Naibigay na po namin, matagal pa, bago ang unang paglilitis ang napakalawak na discovery. Wala po akong alam sa alinman sa mga bagay na binanggit ninyo na ibinigay ng Estado sa depensa. At kung tutuusin, mas marami pa ang depensa kaysa sa Estado, abit sa masusing pagsusuri ng mga materyales na may legal na pribilehiyo na ginawa, halimbawa sa dating tinawag na abogado at iba pang ganoon. Sa pagkakaintindi ko, kumpletong extraction ang nakuha nila. Samantalang, ang prosecution at investigative team ay mula lang sa naunang review. Ilan lamang sa extraction ng huling 3 buwan. Patuloy kaming nag-audit at sumusuri sa lahat. Pero wala akong alam sa discovery mula sa napakalawak naming naibigay. Hindi lang para sa investigasyon ng pampatay, kundi pati na rin sa malawak na investigasyon sa mga testigo ng Estado. Naibigay na rin namin ang mga yon. Malinaw na, wala akong alam na anuman sa kategorya yon. Hindi sumang-ayon ang depensa. Kaya hindi natin alam ang hindi natin alam. Narito ang halimbawa. Iaabot ko ito sa inyong karangalan at ipapasa rin sa iyo. Inyong karanggalan. Ito ay isang transcript ng panayam na ginawa kay Rodney Chapman at isa pang opisyal. Sino ang mga taong unang dumating sa lugar, nagproseso ng eksena at naging aktibo sa forensics ng pagproseso ng eksena? At kung pupunta ka sa Pahina 6, ayon kay Chapman na namumuno sa eksena, ito ang sinabi niya. Ito ay panayam sa telebisyon noong Marso 13, 10 araw matapos magsimula ang kaso. Sabi niya bilang tugon sa tanong, naniniwala akong may tumulong sa iyo pagkatapos ng insidente. Oo, mas tama, oo. Iyan ang usapan. Alam mo, pagtatapon ng armas at paglilipat ng sasakyan, ang dami nating narinig tungkol sa SLED at opisina ng AG, pero wala silang nakuha. Puro ebidensyang sirkunstansyal ito. Kaya ito ang tanong ko, para sa iyo. Malinis ang crime scene, minanipulang crime scene, malinis na crime scene. Aasahan mo bang mas marami o mas kaunting ebidensya ang makikita? Mahirap ipaliwanag sa iba dahil kakaunti lang talaga ang nakita namin. Pero bakit kakaunti lang ang nakita namin? Kasi malinis. Ibig kong sabihin, may nagmanipula. May ebidensyang tinanggal mula sa pinangyarihan. 10 araw na ang lumipas matapos ang paglilitis. Hindi ito ang sinabi ni Chapman sa kanyang testimonya at may ebidensya siya. May iba pang tao sa pinangyarihan. May tumulong sa kanya, ibig sabihin, may iba pang tao ron. Kailangan namin kunin yan sa kanila. At sinabi ni Dick Harpootlian na may deputy na nagbigay ng panayam pagkatapos ng panlilitis na nagsasabing nilinis ang crime scene na iba sa kanyang naging pahayag sa paglilitis. Binanggit din ni Harpootlian si David Owen, ang lead agent sa kaso na ngayon ay retirado na. Sa unang paglilitis, tinanong ng mga abogado ni Murdoch ang testimonya niya sa grand jury at inakusahan siyang nagsinungaling para makakuha ng formal na sakdal. Isang kasong pagpatay na si Owen, ang lead ay ibinasura noong 2025 matapos matukoy ng hukom na itinago ni Owen ang ebidensyang maaaring nakatulong sa akusado. Hindi. Ang testimonya sa unang paglilitis.
Inamin ng punong opisyal ng flight na mali ang kanyang pahayag tungkol sa kanila sa grand jury. Mula sa paglilitis, nagsumite siya ng salaysay na siya mismo ang nagpatotoo matapos matuklasan ng hukom na may tinatago siyang ebidensya at nililan niya ito. Siya ang punong opisyal. Wala na akong tanong. Pero nadudulot ito ng mga tanong sa amin. Hindi kung itinago ba ito ng Estado o ng prosekusyon, kundi kung ibinigay ba niya talaga ang lahat ng meron siya. Inulit ba niya ang ginawa sa kasunod na kaso? Nagtago ba siya ng ebidensya? Sa tingin ko, kailangan natin itong pagdaanan at tingnan kung may mga puwang dito. May napapalampas pa tayo? At para sa amin, tingnan mo, gusto namin litisin ang kaso nito. Ayaw namin mangyari na hindi kami handa, lalo na't alam na namin ang nagyari noong unang pagkatala. Malamang ay maghain kami ng motion sa susunod na linggo para magpaliwanag pa tungkol dito. Hindi namin naisip noon na gusto namin magkain ng motion. Pagkatapos, pinag-usapan ang di kilalang DNA ng lalaki sa mga kuko ni Maggie. Sabi ko nga, minamaliit lang ni Creighton Waters yon. Sa huli, wala talagang ebidensya na si Maggie Murdock ay nakipagbuno sa kahit kanino na mayroon siyang anumang uri ng depensibong sugat o na siya ay nasugatan dahil sa isang pag-atake. Alam rin natin kung gaano kasensitibo ang touch DNA. Palagi tayong nag-iiwan at nakakapulot ng DNA mula sa iba sa pamamagitan ng pakikipagkamay, paghawak sa doorknob at iba pa. Kaya alam mo, medyo palihis lang ito. Pero hindi ibig sabihin na hindi kami handang pag-usapan sa depensa ang anumang gusto nilang gawin kung makatuwiran. Pero yung taong nakuha namin at siya ay kailangan din magsumite ng depensa sa korte. Pero ang aking mga kalaban, Gusto ko talagang tugunan ng argumento nito na pampalito lang. Ang DNA na tinutukoy natin kagalang-galang ay galing sa kaliwang kuko ni Maggie Murdock. Iyon ay sinuri ng SLED gamit ang STR analysis na ito. Ang DNA sample bilang 70 na hinihiling naming masuri. Siguradong hindi yon si Alec Murdock. Lahat ng iba pang tao na kinuhaan nila ng buccal swabs ay dumaan sa mahabang listahan. Hindi sila, maliban sa isang posibleng tao. At yung posibleng yon, ang naging resulta ay 11 beses na mas malamang na mula ito sa isang hindi kilalang lalaki. Kaya alam nilang lalaki kaysa sa taong yon. Ganyan nila isinasagawa ang kanilang pagsusuri ng DNA. At sinabi ni Ginong Walker, walang ebidensya ng pakikipagbuno. Pero may nakita silang basyo ng bala sa ilalim ng katawan ni Maggie Murdock mula sa baril na pumatay sa kanya. Ibig kong sabihin, yung basyo ng bala na yon at yung baril ay dapat magkalapit lang talaga. Nawawala ang cellphone ni Maggie Murdock mula sa pinangyarihan ng krimen. May nailipat bang DNA noong oras na yon? Hindi namin ito tinitingnan pandilihis lang. Para sa amin, mahalaga ito. Pero baka lumabas na, wala rin pala. Hindi namin alam, pero sulit itong tingnan. nais ng depensa na ipasuri sa Othram Labs ang DNA mula sa ilalim ng mga kuko ni Maggie. Madalas, ang Othram ay tumutulong sa mga autoridad sa paglutas ng mga cold case gamit ang investigative genetic genealogy. Pero ang Othram ay tumulong din sa aktibong kaso ng Idaho murders noong 2022 at tumulong matukoy si Brian Kohberger bilang pangunahing suspect. Nais ng depensa ni Murdock na tulungan sila ng Othram para matukoy kung kanino ang DNA sa ilalim ng mga kuko ni Maggie. Uy, pumayag na kaming magbayad dito. Dagdag impormasyon lang. Pahihintulutan kitang ikaw ang magbayad para dito. Naganap ang mga pagpatay noong 2021. Nasa 2026 na tayo. Noong 2021, wala pang kinatawag na artificial intelligence. Noong 2021, nagsisimula pa lang ang genetic genealogy na ito. Sa 2020, napakalayo na ng narating natin. Kaya yung hinihingi natin ngayon, hindi pa talaga umiiral noong 2021. Umiral na ito ngayon at ang Othram ang namumbunang laboratorio na gumagawa ng ganitong pagsusuri. Ginawa nila ito noong nakaraang taon, 2024. Ayon sa estadistika, nalutas nila ang 200 cold cases para sa mga tagapagpatupad ng batas sa iba't ibang panig ng Estados Unidos at araw-araw silang nakikipagtulungan sa mga ito.
Ang pinakakilalang kasong hinawakan nila ay sa Universidad ng Idaho. Ang mga pagpatay sa Moscow, Idaho na nangyari noong unang linggo ng aming paglilitis. Mga estudyante sa kolehiyo ang pinaslan sa isang bahay sa Universidad ng Idaho. May DNA sample sila na pinadaan sa CODIS. Walang lumabas, wala silang nahanap. Ang kagawaran ng pulisya ng estado ng Idaho, katulad ng SLED, ay may kontrata sa Othram. Ipinadala nila ang pagsusuri sa Othram. Ginawa ang Othram ang genetic genealogy DNA analysis at natunto nito ang isang kamaganap na nagpa-DNA test, ancestry test, ng taong gumawa ng mga pagpatay na ito, si Brian Kohberger. Ganun nila nalutas ang mga kaso ng pagpatay sa Moscow sa pamamagitan ng Othram Lab. Sinasabi nila na wala silang sapat na samples para makapasok sa CODIS. Kinausap ko na ang lab tungkol dyan at hindi naman yung problema. Ang CODIS ay gumagamit ng pagsusuri na tinatawag na STR. Ang pagsusuring ito ay SNP at tinatawag nila itong SMPs. Ang CODIS ay may 20 data points. May kalahating milyong data points na sinusuri ang SNPs. Ngayon, medyo matagal gawin yon. Kaya kailangan nating hintayin kung ano ang sasabihin ng laboratorio. Hiningi nila sa akin na kumuha ng impormasyon mula sa SLED. Alam mo na, gusto nilang makita ang electroferrograph o ang mixture proportions para mas maintindihan nila ito. Hinaling ko kay Ginoong Waters na magbigay ng pangalan para magkaugnayan ang mga eksperto. Pero yung ginagawa nila sa Houston, Texas, hindi ginagawa dito sa South Carolina sa SLED Lab. At may ilang mga laboratorio sa buong bansa at sila ay sertipikado. Nakikipagtulungan sila sa mga autoridad. Di ko alam kung nakatrabaho na nila ang SLED. Pamilyar sila sa SLED nung nakausap ko, pero may sarili silang departamento. Kaya kailangan mo ng pangalan ng eksperto o kung sino man ang may hawak ng sample na ito para makita kung may magagamit na sample na pwedeng ipadala. At kaya nilang magtrabaho gamit ang extract na ginamit ng SLED nung ginawa nila ang STR analysis nila. Kaya nilang gamitin yon doon. Yon ang sinabi nila sa akin. Pero Ginoong Waters, pwede mo ba siyang bigyan ng pangalan para makausad na siya? Iyan po ang inilagay ko sa aking misyon, kagalang-gala. Kung maaari po nilang ibigay sa amin ang pangalan at masaya akong ipaabot sa SLED na makipag-ugnayan at makipag-usap sa kanila tungkol sa kanilang sinasabing kakayahan at mga panukala at anumang mga pamamaraan. Hindi pa sigurado ang DNA testing ng Othram dahil kailangan pa ng pag-aproba ng hukom at depende kung magagamit ang sample. Ito ang gusto kong gawin mo, Ginoong Griffin. Gusto kong malaman kung gaano katagal aabutin ng pagsusuri. Kung ano talaga ang hinihiling mo. Hay, pabilisin ko. Gusto ko pa ring malaman gaano ito katagal. At gusto ko ring malaman kung may makukuha ba talaga silang sample na pwedeng masuri. At pag-uusapan natin ito sa susunod nating pre-trial. Ano man, Ginoong Waters, ibibigay mo sa kanila ang pangalan ng taong pwede niyang makontak. Tingnan natin kung may sample na pwedeng masuri. Sinabi ng laboratorio na kung walang sample na pwedeng masuri, ipapaalam nila sa iyo. Pero nakakatrabaho pa rin sila kahit kaunti lang ang sample. Sige. Sige, magsimula tayo dyan. Siguraduhin muna nating makakuha ng sample na pwedeng masuri. Pagkatapos ay magpapatuloy tayo sa susunod na pre-trial. Pangako ko, malapit na ang susunod na pre-trial. Sige. Makatarungan si Hugo McCaslin at malinaw na hindi siya magpapasindak kaninuman. Itinakda niya ang paglilitis sa Abril 5, 2027 na may mahigpit na babala. O ba, hayaan niyong sabihin ko ito sa inyong dalawa. Sa tingin ko, kilala niyo na ako. Kapag nagtakda ako ng petsa ng paglilitis, hindi ako nagbibigay ng pagpapaliban. Hindi ko yung ginagawa, hindi talaga. Dapat may mabigat na dahilan. Pwede ba ang 5 ng Abril, Ginoong Ward? Opo ma'am, handa na po kami. Gino. Harper, maghahanda kami ng alternatibong plano kung sakaling tumagal ang proseso ng DNA. Halimbawa, O magkakaroon ako ng impormasyong iyon bago ang susunod na pre-trial. Kung kailangan kong palawigin pa ito ng ilang linggo, gagawin ko kung kinakailangan.
Huwag isipin na didingin ang kasong ito makalipas pa ang 1 taon dahil hindi ganoon. Magpapatuloy tayo ang iyong Masaya na kami roon. Ginoong Murdoch, masaya na kami ron. Gusto ko lang ulitin, DNA. Lahat. Mas umunlad na ang siyensya sa lahat ng larangan ito kumpara 5 taon na ang nakalipas. Gets ko, ang teknolohiya mabilis magbago. Naintindihan ko. Ginoong Griffin, may gusto ka pa bang idagdag? Opo, kagalang-galang. Alam niyo po, binaligtad ng Korte Suprema ang kasong ito dahil sa maling gawain ng Korte ng Clark County. Tinalakay rin ng Korte Suprema ang ebidensya ng mga krimeng pinansyal. At depende kung gaano karami o alin man doon ang papasok, ito ang magtatakda ng haba ng paglilitis sa maraming aspeto. Noong nakaraan, hindi nagpasya si Hukom Newman sa isyung yon bago magsimula ang paglilitis. Kailangang ipaliwanag at pagtalunan namin ito sa inyo, kagalang-galang. Dahil sa tingin namin, hindi dapat ilahad sa paglilitis ang ebidensya ng mga krimeng pinansyal. Kaya binabanggit ko lang po na makakatulong sa amin, sa tingin ko, na malaman kung kailangan naming ipagtanggol ang aming panig tungkol doon sa paglilitis o kung papayagan silang ilahad yon. Hinihiling ko lang po kung pwedeng magtakda ng mas maagang petsa para talakayin ang mga isyong iyon. Gagawin po namin. Sasabihin ko lang, gusto kong maresolba lahat ng pre-trial na usapin bago ang 5 ng Abril. Dahil pagdating ng araw na yon, pipiliin na tayo ng hurado at tuloy-tuloy na tayo. Lahat ng mga isyong yon ay dapat ng mapagdesisyunan. Gusto kong papasukin si Gigi McKelvey, host ng Pretty Lies and Alibis podcast. At kasama rin namin sa Law and Crime. Kaya Gigi, sinabi ko kanina na parang deja vu na naman ito. Ano ang pakiramdam na muling nasa korte kasama si Alec Murdoch at ang iba pang kasali? Oo, parang time warp talaga. Pakiramdam ko bumalik ako sa 3 taon na nakalipas at parang medyo magulong family reunion na makita ulit ang lahat ng nandoon sa 6 na linggo ng paglilitis, gaya ko rin. Kaya nagkukumustahan kaming lahat. Oo, surreal na makasama ulit ang parehong tao at makita si Murdoch sa mesa ng akusado bilang pinaghihinalaang mamamatay tao, hindi bilang nahatulan. Sa nakita ko, medyo nakangiti siya. Palagi naman siyang parang nakangiti. Hindi naman siguro laging ganon, pero anong naramdaman mo kay Alec Murdoch nang pumasok siya sa korte at umupo at nakinig sa mga nangyayari? Parang dati lang sa araw-araw na paglilitis niya, kumpiyansa siyang pumapasok, laging nakangiti at tumatango sa mga tao. Ganon din ang nangyari ngayon. Kahit nakatalikod siya, napanood ko ng kaunti ang feed. Oo, nakangiti siya. At bakit nga ba hindi siya ganon? Binigyan siya ng Korte Suprema ng bagong paglilitis, kaya marami siyang dahilan ng umiti ngayon. Ang malaking usapan ngayon ay tungkol sa DNA at kung dapat ba siyang bigyan ng laptop o hindi. Pero sa totoo lang, hindi naman yon talaga ang mahalaga. Ang mahalagang usapan ay tungkol sa DNA ng di kilalang lalaki. Narinig natin ito sa unang paglilitis, pero hindi nila ito masyadong tinalakay noon. Ngayon, pinag-uusapan na nila na talagang gagawa ng aksyon yon. Ang depensa, sila mismo ang magbabayad at magpapatest, gagawin ang genetic genealogy testing para matukoy kung sino ang pinagmulan ng hindi kilalang male DNA na yon. May reaksyon ba ang mga nanonood sa korte tungkol doon? Wala naman, pero yun ang isa sa mga bagay na biglang pinansin at pinakinggan ng lahat. Mapapaisip ka talaga doon. Kasong nakabatay lang sa mga hindi tuwirang ebidensya ang pagkahatol sa kanya, maliban sa ilang bagay. Sa Infotainment Center, ipinakitang bumagal ang sasakyan nang akala nilang itinapon niya ang telepono ni Maggie palabas ng bintana. Kung wala iyon, walang ebidensya na nag-uugnay sa kahit sino sa mga pagpatay na ito. Kaya tingin ko, dapat maging matindi ang depensa gamit ang DNA na ito dahil pwedeng lumitaw ang maraming makatwirang pagdududa base sa resulta. Kung pabor sa kanila, baka matukoy nila ang isang kilalang salarin na tiyak nilang ipapatawag at kakausapin. Pero sa tingin ko, ito ang pinanghahawakan nila sa ikalawang paglilitis na ito dahil tulad ng sinabi mo, wala talagang nagawa tungkol dito noong nakaraang paglilitis. Ngayon, nais nilang ipadala ito sa isang nangungunang DNA expert sa bansa para masuri at tingnan, tulad sa kaso ni Brian Koberger, kung makakahanap sila ng ugnayang pampamilya na magtuturo kung kanino ang DNA na nasa ilalim ng kanyang kuko. Kaya tingin ko, ito ang dapat bantayan sa paglilitis na yon.
Mayroon tayong bagong hukom, si Deborah McCaslin, na dating defense attorney sa simula ng kanyang karera. Pumasok siya at agad nagtrabaho. Ano masasabi mo tungkol sa kanya? Gusto ko ang hukom na ito. Kakaiba siya at napalapit sa lahat. Pero si Hukom McCaslin ay seryoso at diretso. Sabi niya, ito ang pinakamatandang kaso sa listahan at ayaw na niyang maghintay. Kita ko ring patas siya sa magkabilang panig. Noong nagsisimula pa lang siya bilang abogada, sinabi niyang isa sa pinaka-naka-impluwensya sa kanya ay si Dick Harpootlian. Nakakatuwang isipin dahil na yon siya na ang nagtatanggol ng kaso sa harap niya, marahil pinakamalaki niya itong kaso bukod kay Huey Gaskins. Sa tingin ko, pagkatapos ng pagdinig, gusto na niyang simulan agad ang trabaho at ayaw ng pagkaantala o late na pagsusumit ng dokumento. Gusto niyang maging maayos ang lahat, parang makina, dahil 2021 pa nang mangyari ang mga pagpatay. 2026 na ngayon, kaya para sa kanya, tapusin na natin ito. Sa tingin ko, sisiguraduhin ng hukom na masunod ang mga deadline at petsa na maganda kasi, gaya ng alam mo, pwedeng maantala ang ganitong kaso ng ilang buwan o kahit isang taon. Sa palagay ko, di niya hahayaang mangyari iyon. Oh, seryoso talaga siya. Maraming salamat, Gigi McKelvey. Salamat, Annette. Ngayon, lilipat ako kay Vinnie Politan, host ng Vinnie Politan Investigates sa Core TV YouTube at Core TV, at matagal na siyang pangunahing anchor doon. Vinnie, salamat sa pagsama. Ano masasabi mo kay Alec Murdaugh na bumalik sa korte pagkatapos ng matagal na panahon? Una sa lahat, hindi ako makapaniwala na ginagawa natin ulit ito. Pero ito na at mangyayari talaga ito. Pero dapat iba na yon, di ba? Dapat talaga maging iba kasi para sa depensa, natalo sila nung nakaraan. Malaki ang pagkatalo nila. Si Alec Murdaugh ay di paniwalang saksi, hindi siya pinaniwalaan ng mga hurado, kaya kinailangan nilang baguhin ang diskarte. At mukhang ito na ngayon ang tinututukan nila. Alam mo na, ang DNA ng isang hindi pa nakikilalang lalaki na natagpuan sa ilalim ng mga kuko ni Maggie. At interesting, ang taktika na yan dahil parang tinalakay na nila ito nung una. Pero sa tingin ko, maaring ito ang maging sentro ng bagong depensa. Tama ka, sigurado akong ito ang sentro ng bagong depensa. Mapanganib ito dahil lalapit sila sa Othram na kilala sa husay sa paghahanap ng tao gamit ang teknolohiyan ito. Magaling talaga sila rito. E paano kung mahanap mo ang taong ito tapos sabihin niya, may alabay ako, nasa ibang lugar ako noon? Ibig kong sabihin, wala naman itong tulong sa kanila. Hindi, depende kasi, di ba? Alam mo, sa unang paglilitis, may hindi pa nakikilalang DNA ng lalaki. Malinaw naman na hindi yon ang pangunahing basehan ng kaso nila. Tama ka, sigurado ako dyan. Hindi mo alam kung saan hahantong ang landas na to, pero para sa akin, nakita ko na ang ebidensya sa unang kaso. Malakas ang ebidensya at parang naipit ka na. Kailangan mo ng isang bagay. Baka nga humantong ito sa isang tao, di ba? Paano kung humantong ito sa isang tao na medyo misteryoso o medyo kahina-hinala o tinanong tungkol sa isang bagay at nagsinungaling tungkol dito? Bigla, maaring may isa o higit pang hurado na tumitingin sa taong hindi pa kilala ngayon. Pero maaring makilala at sabihing, paano naman siya? Saan? Bakit? Bakit hindi niya sinabi kung nasaan siya nung gabing yon? Alam mo, may posibilidad na sa tingin ko ay iniisip din nila. Pero alam nila na maaring humantong ito sa isang bagay na napakakaraniwan. At isang tao na may dokumentadong alibay at walang dahilan para patayin si Maggie. At sa totoo lang, yung taong gumawa nito ay siya rin pumatay kay Paul. Pinatay si Paul at si Paul ang unang pinatay. Tama. Akala nila si Paul ang unang pinatay at patakbo siyang pumunta kay Paul para iligtas ang anak niya. Iyan ang sinabi nila noong unang paglilitis at parehong sang-ayon ang depensa at prosekusyon. Totoong kakilakilabot ang eksena ng krimen. Lagi na lang akong namamangha kay Alec Murdaugh. Siguro dahil isa siyang typical na Southern boy at laging nakangiti. At oo, nakangiti pa rin siya ngayon. Ang taong ito, punong-puno siya ng kumpiyansa. Ano pa ba? Marami siyang kung ano-ano, di ba? Siguro nga may kumpiyansa siya. Alam mo yon? Parang, uy, nanalo ako sa apela ko. Pwede mo talagang ipagmalaki ng kaunti. Alam mo yon, parang niloko ko ng sistema pero nakakulong pa rin siya. Parang wala naman siyang gaanong pwedeng ikatuwa sa buhay niya.
Ito na lang ang natira, di ba? Hindi rin nila ako nahatulan sa pagpatay sa asawa at anak ko, di ba? Kaya ito na ang pinakamalala mong magagawa. At oo, hindi ako nahatulan doon. Kaya sa tingin ko, mula sa pananaw na yon, parang ipinagmamalaki niya yon kahit papaano. Pero sa huli, hindi rin naman siya makakaalis. Ibang-iba na ang buhay niya ngayon kumpara dati nung sumasakay siya ng helicopter papuntang College World Series at malaya niyang ginagawa ang gusto niya, nakakalusot sa maraming bagay. Ibang mundo na talaga ngayon, kaya sa maliit na mundong ginagalawan niya, malaking bagay na ito sa kanya. Malaking bagay ito para sa kanya. Hinihintay ko pa kung ano pang ilang alas ang ilalabas ng depensa. Kaya abangan pa rin natin ang susunod na mangyayari dahil pareho pa rin ang ebidensya mula sa unang paglilitis. Tingnan natin kung ano ang mangyayari at kailangan pa rin nilang lampasan ang kennel video. Kaya titingnan natin kung ano ang mangyayari. Vinnie Politan Investigates. Panurin ninyo ito sa YouTube channel ng Court TV. Maraming salamat. Maraming salamat. Ito ang opinyon ko tungkol sa hukom. Si Hukom McCaslin ay mukhang matatag. Siya ay patas, walang paligoy-ligoy. Mayroon siyang magandang sense of humor. Siya ang tamang hukom sa kasong ito. Binibigyan niya ng kailangan ng prosekusyon at sapat na oras ang depensa para mag-imbestiga at kumuha ng eksperto. Panurin na lang natin ang gagawin niya. Ang susunod na pre-trial hearing ni Alec Murdaugh ay sa Agosto. Sa ngayon, bumalik na siya sa kulungan kung saan siya nagsisilbi ng sentensya para sa mga kasong pinansyal sa estado at federal na antas. Sa ngayon, pansamantalang itinakda ang paglilitis sa Abril 2027, manatiling nakatuto. Iyan ang episode ng Law and Crime. Ako si Anjanette Levy. Salamat sa pagsama. Hanggang sa muli.